Sa muli, magandang araw sa mga nakikinig at nanonood. Gusto lang naming sariwain ngayon, no? Nandito sa tabi ko yung nangyari sa Sitio Taga. Yung pagpasok ng MILF dito noong 13 February na 2003. No? So, dito nangyari yung main battle. Ngayon, ilog na siya eh. As dito rin nakalatag yung mga namatay. Dito kasi sila nag-approach ito. Ito, no? Tapos, doon kami nang habol, yung mga Afrikanan na yon. Nandito yung mga, maswerte tayo, nandito yung mga nandun nun. Pakisabi nyo na lang kung ano yung nangyari, anong participation nyo. Sir, yung sa amin, sir, hindi man kami nagkuhan dito, sir, yung nag-alis. At saka hanap buhay namin yung kuhan namin dito. Kasi kami, original dito sa Sitio Taga. Ako si Romeo Ilisan. Magandang tanghali. Ako po si Usi Ilisan Jr. Dating Papa Alpha, First Division. Ngayon nandito sila ni Sir at si Sir Kato na masyal dito sa amin. Ngayon nakita na nilang area, medyo nag-iba na, peaceful. At napagsalamat ko na nagbalik si Sir Kato dito. At tinignan yung mga namin yung area. Ngayon isa okay na. Magandang umaga po. Ako pala si Rilmindo Asina Senior, taga dito dati sa Purok Taga. Ako po yung isang now stage noon, 2013. 2003. Marami kami noon, mga magkakapatid, mga pamangkin ko. Bali, sobra 50 kami noon. 52. Bali, dinala kami doon. Nung nakita nila yung chopper, nahati kami. Doon sa Sigayan. Anong ginawa kasi nahabol namin kayo tapos yung nasabi na sir may hostage. Yun nga, hinati pala kayo kasi dumating nga yung chopper, yung MG yung Ang kanon habang nagalakad kami, may nadaanan kami na tubig pa doon, sir. Di ba? Meron doon. Yung mga nangusted sa amin gani noon, nagsabi na, tulungan mo ako, baba. Apya sa akin na sugat mo. May mga sugat sila. May tama din sila. Marami pa may namatay sa... Yun talaga ang nangyari sa amin. Mahirap talaga, sir. Paano bang, yung enkwentro, gaano ba kahirap yung kwento mo? Mahirap yung enkwentro. Alas 5 ng madaling araw, natapos siguro mga alas 7. Sobra 2 oras. Walang perimeter lang kami. Harap. Hanggang dumating yung reinforcement. Hanggang dumating yung reinforce. Yun lang. At saka mabuti lang wala man nangyari sa amin, pero yung mga pinsan ko na 4 na si Bio at saka isang kapgo, yun ang namatay. Yes. At yun lang, sir. Salamat. Ed, sige nga, i-narrate mo nga yung, ninanarrate natin ngayon ang isa sa mga biggest battles ng dito sa Lambayong noong 2003, and in fact, beyond. And for the first time, si General Kato, participant siya doon. So ikwento niya yung summary from the perspective ng kanya na participant. Recommended siya for Distinguished Conduct Star dito. And nung pag-post ko, napakadaming tao nagsabi na totoo lahat yung kwento nung una kong pinicture na Special Forces. Pero
from the perspective ni General Cato na isa sa mga participant dito noon, ikwento lang niya. Ano sir, no, 2003 nga, S2 ako ng brigade. At OPCON sa amin yung sa 2nd SF Battalion, Riverine. Under then Lieutenant Colonel Macario. Alala nyo, no? Si Sir Macario, tapos ang isang officer po nakasama, si Sir Diaz. No? Nag-retire na. Captain Diaz siya, no? Captain niya, nag-retire na siya. So, nung alam namin na meron kaming operation sa Bulyok, sa area na ng Ligwasan yan, ang alam namin palagi, pinag-aaralan namin basta tumira tayo sa kanila, lalabas. So, binipap natin yung mga security dito, although under threat din yung headquarters ng SF noon. Naka-TCP kami sa Pimbalayan. Noong naraman namin na pinasok na itong Sitio Taga, kasi may detachment tayo dito, sir. Protection nga sa civilian kasi yung nag-a-approach dito. So, nag-reinforce kami. Pero bago yun, nag-reinforce na rin yung SF. Kapag gano'n na sila. Then, nakahabol pa kami. Kami yung naghabol dun sa mga tumakas. Ito nga si tatay na hostage ito kasama ng mga kapatid niya. Ang alam namin noon 35 lang eh. Mas marami pa pala, no? 52 pala yung Tapos nung dumating yung chopper, yun na, nahati na, no? Tapos yung mga sugatan nagpapatulong sa inyo. Itong ilog na to ngayon, dito yung main battle area talaga. Diyan na iwan yung 40 plus, pero along the way, sabi niya, may mga wounded, may mga namatay pa. So sa account namin, more than 50 talaga. Kasi yung iba nilibing na diretso, hindi na namin Then may mga naiwan na baril. Yung officially na nasa record ng 3 offers noon, nasa 29 high-powered firearms. Yung area beyond this, yung Africa nandun, doon yung sunod na away, kasi nag-reinforce kami doon. Naalala nila, ang sabi nila, driver daw ng Simba, si then Lieutenant Barona. Actually, siya yung officer nung nagdala ng 2 bakal, kasabay ko siya. At kanina, tinawagan ko, naalala niya. So, sabi niya, someday nga daw, gusto niya rin makabalik dito. Area mo to ngayon, Ed. Kaya, okay. For the record, tanungin ko sa mga civilians na nandito. Kasi napakalaking battle ito na it has to be documented. Ilan talaga yung nabilang nyo na bangkay dito ng kalaban? Yung nakargala namin sir sa dump truck, 48 body count yun. 48 body count, lahat kalaban? Kalaban lahat yun. Officially, itong official story. Yung iba doon sir, one dead din, pero namatay, pero hindi na bilang yun. Hindi nyo na sinama sa bilang? Hindi na sinama sa bilang. Ilan ang firearms? Karami sir, mga 30 plus yung recover, pero yung iba dala na nila pag-withdraw. Yun lang. So, pero ang hirap i-comprehend kasi ito yung isang battle na napakalaki na gyera. Meron pang civilian na hostage. And si General Cato na dati esto siya rito, na ngayon siya ang brigade commander sa area na ito, participant siya and kino-confirm ng lahat, katulad nyo ngayon na 48 body counts ang kalaban with 30 plus firearms. Yan ang napakalaking, gano'n kayo kabilib sa kasundaluhan no? Nung sarili nyo rin, kasi magkakasama kayo lahat dito nagdepensa Kunting lang sir. Perimeter talaga, kaya mahirap mapapasukan yung mga sibilyan, mga babae, mga bata. Yun ang inintak namin, ang style namin, inintak namin yung lahat ng mga bata, babae, underground. Kami ang mga dito sa labas, kami ang dito itong ito. Pero wala pa tong tubig na wala pa. Yun ang nangyari. So patag ito na patag. Yung sa harapan ko nga mga 30 plus, pero isa ko lang ba?
Yeah, mga kwento. Naisip ko lang. Hindi man sa ako na totoo talaga yan ang nangyari siya. Oo. Sir, masaya lang ako, no? Kasi ma-recall mo ba? Tapos nandito, malaking impact sa akin kasi nakita ko talaga kung paano yung away. Although nag-reinforce lang kami pero inabot pa rin namin yung ano. Tapos napakasaya ko kasi nakita ko kayo ulit. Buhay pa. Ito, hindi ko maano na after 30 years. 30 years. Tayo sa lugar na to. 32 years. Kayo, no? Siguro 2 weeks lang. Oh, meron Ngayon, ba? kon na sir, Coast Guard na siya. Oh? Oo. Marami na daw, sir, ano? Yung bata nun na buhat-buhat ng kapatid ko na no stage. Sabi mo kanina, no? Marami na sobrang- nagsundalo dito, no? Ngayon, Because of Ano that siya, Coast incident Guard na siya siguro, sir. Oh, may Coast Guard, oh. meron na. Siguro kasi 30 years, eh. Yung mga pamangkin ko, may pulis na, may sundalo din. So, at least it will not be left in vain kung ano man yung nangyari tama. dito. Maraming... Yung sa akin naman sir, yung anak ko, maliit pa mga siguro mo 10 years pala yung edad niya. Ngayon nandyan sa 62nd DRC. Oh, 12, mag 13 may, mag 13 years na siya, sa rinto na. may pinagmanahan, Oo. no? Galing sa ama. Pero yung gano'n na paano na save ng tropa yung 52 na hostages na katulad mo, napakalaking bagay yon. Hindi lang kasi sundalo, hindi lang na Ganito nangyari sir. Nagtawag kami doon sa Sigayan, sa kapitan. Gusto nila, yung namatay na iwan na body count na yun, ikarga sa dump truck at dalhin sa Sigayan. Ngayon yung mga hostage doon, inintak nila, yun ang isuswapping. swapping. Kaya yun ang agreement namin. Actually, sir, ano yun? Naalala ko, nagkaroon ng negotiation. Yung governor natin dito noon, si Governor Pax, no? Yung matandang Maudadato, no? As yun nga, nag-offer siya na isakay na sa dump truck, dalhin sa Sigayan, magkaroon ng mass grave. So doon sila, sir, in turn, parang swapping na rin ng ano. In fact, sir, maalala ko lang, no, aftermath ng ano na yun, we are being charged ng massacre. Siyempre, makita naman nila, may mga witness, and hindi lang naman patay yung nandyan, may mga baril. Tapos may namatay din na civilian, may CBO, may Capgo. So, hindi nila masabi na massacre. Massacre maybe in terms nung result nung ano, pero it's really an encounter. Si Kapitan, in sir, terms natin. Kapitan Reyes. Oh, yun, si Reyes yung hinahanap ko. Dito rin namatay. Namatay, sir. Nag-report sila. Namatay, sir, si ano. Maalala ko yan kasi palagi sa ano dati yan, eh. Oo. Yung sa Nag-report na yun si Kapitan Reyes dyan sa salan siya dito sa nag-report sa amin, nagtulong. Ayun na, matay rin. Naghabol. Mabigat yung laban na yun. Katagal, sir. Katagal. Sobrang 2 oras bago maabot yung 2 simba. Puruhan talaga sila. Ang dikit-dikit niya, sir, eh. Ganyan lang sir. Ganyan lang. Puno ng kasyan, di mo matamaan yan. Imposible. Imposible na hindi mo matamaan yan. ano? Simple lang. Ganyan lang. Oo. Matay yung sa pakso nila. Kaya Diyan. ako nga noon si Kernel ko sabi niya, balik ka bata sa serbisyo. Sabi ko, sir, hindi na. Tingnan na, sir, dati sundalo. Yung anak ko na lang ipatuloy ko. Ayun na lang. Sargento naman. Oo, sarinto na. Pero gaano ka-proud? Kasi ito ngayon, ang hirap i-comprehend dahil hindi nakasulat ito sa ating military history. Pero ito dapat yung sinusulat because save na tayo ng 52 na hostage, nakapatay ng 40
at 48. kalaban na magkasama yung, hindi man kayo kapgo pa noon, di ba? O kapgo kayo? Wag kami sir, CBO. And sina General Cato na diretso rito na walang one din na layo ng pinanggalingan namin. Dali sila maambus doon. Special Forces nagsama-sama. Ang laking kwento ito, Ed. Kaya nga ikwento mo nga. Hindi na mo sir yung mga after battle report kasi nagiwa-hiwala yung mga headquarters Kasi yung 3 oppers na naging 6 opport na naging ngayon yung brigade ko 6 oppers na siya. So 3 oppers 3 oppers yan kay General Dimala. Tapos naging 6 opport. Ngayon, naging 6 oppers na naman. So, na-lost in transition. Pero may hope tayo, sir, sa mechanized. Baka meron silang naitago, sir. Kasi sabi ni kanina ni Lieutenant Colonel na siya ngayon, Barona, baka meron daw siyang naitago, sir, kasi recommended din siya na awarded yung Gold Cross niya. Awarded yung Gold Cross. Ed, officially ba, pwede mo bang ilatag kung sino ang nandito noon? Kasi ikaw ang reinforced ka di ba? Pero officially ilatag mo nga kung sino nag-participate dito na. Sir, nandito yung, yan, of course, yung detachment ng Kapgu, may CBO, sila, ang handler nila, SF, 2nd SF Battalion. Merong mga nag-reinforce na tiga SF, sir. Tapos, nandito si Captain Diaz. Colonel Diaz ngayon, nag-retire na. And then kami, sir, humabol kami with Lieutenant Barona. May 2 bakal din. So, yun, sir, yung pero ang unang nagdepensa talaga, civilian, sir, tsaka yung mga volunteers natin. Then, tayo? Kasi marami, ang report nila, 200 200 plus. 4 na commander yun. So, tama, naalala ko may mga batalyon commander na naiwan doon sa hindi ko naman alam pangalan. Tama. No? Talaga, sir, kahit malala nila, bumaba dito si General Salazar. No? Nagano sila dito. After nung sir, yung clear na, pumunta sila dito. So yun, sir, yung basically yung participants ito, yung CBO, yung 2nd SF Battalion, mga Kapgu, and then reinforce namin. Kasi OPCON naman sa amin yung 2nd SF. 2nd SF. Kasi itong kwento kasi na ito, lalo na nagta-transition tayo into CADO o Territorial Defense, na katulad na master ngayon na 200 yung sumugod sa inyo. And dahil sa tapang nyo, naka-hold the line kayo hanggang dumating ang military na mag-reinforce sa inyo na gano'n yung kayang-kaya ng Pilipino. Bakit napakatapang nyo noon? Kasi iniisip ko, sir, yung kapanan ng mga bata, pag nag-withdraw ka, wala. Bahay mo masunog. Lahat-lahat wala. Kaya buhay talaga. Yun ang number 1 na depensa. Kami, hindi man kami nagkakuha, nangihintay man lang kami. Di, pumasok di. Yun lang. General Cato, Ed, ngayon kasi as brigade commander, ang focus mo talaga pa rin protection of the civilians. Although ibang other means ginagawa mo yon through Rido settlement, pero during your teniente days, nadaanan mo yung ganito kabigat ba? Sige nga, ikwento mo yung fulfillment mo na, medyo 32 years after. Parang nagiging emotional. Di ba? Kanina ko pa hinahanap yung, kasi kinukwento ko kina sir, diba? Maisan, munggo, pwede kang maglakad. Kaya nga yung simba sir Tapos, ito na yung tinuro, ito na pala yun, no? But, yun yung, yung memory nandun pa rin sir na siguro in my lifetime hindi ko talaga makakalimutan ito.
Especially pag ngayon, no, lalong na rekindle, sir. Mm. Nakita ko yung mga lumaban, tapos maalala yung mga biktima. Kanina nga, nung tumayo ako doon sa may tulay, na wala naman dati yung tulay dyan, di ba? Tinitignan ko, dito tayo nang galing. Napaka, sir, understatement siguro yung memorable yung area. No? Some part of yun, doon sa area. Kasi nag-CP ako doon eh. Ang kagawad niya noon, kung hindi ako magkamali, si Kagawad Balayo. Na dating SF. No? Tapos si Kapitan Lim. No? Sila, sir, yung mga kabady namin na nagano dito. Tapos yung pinakaiiwasan nga natin nangyari. May mga namatay na civilian, but then I think yung protection of the civilian na natin na-achieve pa rin siya. Sa tulong nila. So again, yung protection na hindi lang naman manggagaling sa amin, sir. Sa sundalo, hindi manggaling sa atin. Kasama palagi natin yung mga civilian na tutulong sa atin. And may this video officially recognize yung heroism nyo nung araw na iyon na 22 years ago yun. 22 years ago. And nandito tayo ngayon sa mga kasama nyo sa gyera na yon, nagpapatunay na totoo. Kasi dati sabi ko 48 body counts pala. And 30 plus firearms. And 52 hostages. 50, ayun ang pinaka-important doon. 52 hostages yung nasave. Tapos sir, maganda sir, yung kwento niya. Yung bata na bagong panganak, Coast Guard na. Coast Guard na siya ngayon. Ganda. Yung bata noon na 2 weeks pa lang na panganak, sir. Coast Guard na siya ngayon. Yung anak ni tatay, sarhento na. Sa 62nd DRC pa, na nandun sa brigade. Mapayapa na ba ngayon dito? Mapayapa na? Mapayapa na, sir. Kaya kami sa barangay Tinumigis, purok mabuhay ito na amin na tayuan. Marami rin kami mga bipat at saka mga kapgo, sundalo, marami rin. Nagpasok na sila. Para peaceful na, sir. Sa muli, no, medyo emotional ako kasi nakita ko uli yung lugar at yung attachment mo sa area. Dito ako nagtinyente, nagkapitan. Ngayon, umabot na ako as brigade commander. And napakasaya ko po na nakita ko uli kayo. Palagi lang kasing pinag-uusapan. So, ngayon, the story can be told. Nandyan, sir, salamat sa nyo na itong mga tao ito. Kasi sila talaga yung mga bayani dito. Kasi kung wala yon, wala sila. Kahit wala na kaming i-reinforce No? So, napaka-importante. Ito, hindi lang sa paulit-ulit. Nagpapasalamat ako sa inyo. At tinulungan nyo kami na i-defense namin kayo. Maraming salamat sa inyo. Maraming salamat, sir. Maraming salamat. Bali, sir. Buhay pa. Oo, siyempre. Buhay pa tayo. Sige, sir.